Alright mga kapatid, welcome back po. Magandang umaga po sa inyong lahat at naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Salamat sa mga nakaka-appreciate doon sa part ng mga ginagawa namin o natin o ginagawa ko. Salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe. Thank you. Kung mabigat naman po yung subscription, okay lang po yun mga kapatid. Buong puso na po ako nagpapasalamat. Okay, thank you. At bigyan natin ng counting reaction at opinion yung interview kay Senator Marcoleta ni Corina Sanchez. Bigyan natin ng counting opinion po yun. Tapos yung nangyayari sa atin na dyan sa Cebu na mga sinalanta ng nagdaang bagyo, yung Destino, di ba? Almost base doon sa governor, 26 billion ata yung nilaan dyan sa flood control, pero yan pa rin ang kaganapan. Okay? Unahin natin yung sa interview ni Senator Marcoleta, ni Corina Sanchez. Nakakakuan siya, di ba? Nakakawalang gana. Yung salitang walang gana doon sa part na ginagawa ni Pampilo Lacson, ni Senator Pampilo Lacson. Out of respect, Mr. Senator Pampilo Lacson. Nakaka-open po yun. Yung part na yun na tinitiktikan mo yung isang part na kabaro mo, parang unethical po yun sa part nyo kasi unang-una hindi mo naman trabaho magtiktik bilang senador. Oo, nasa Blue Ribbon Committee ka, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, pero siyempre out of respect sa mga ganyang situation, kasama mo bilang senador, kung sa'yo kaya gawin din yun. Yung tiktikang ka, bawat galaw mo sa opisina, kung saan ka pumunta, sa restaurant, saan ka mang lokasyon pumunta, tiktikang ka rin, di ba? Ma-offend ka rin, di ba? Di ba? Ang layunin para ano? Para sa depensahan mo yung si Tambaloslo sa part na yon na si Mr. Gutesa, hanapan mo ng mga butas. Parang hindi tama. Alam ng mga sambayan ng Pilipino kung sino ang dapat tinitiktikan. Alam ng sambayan ng Pilipino yan. Huwag mong i-divert, Mr. Senator Pampilo Lacson. Pag napuno yung mga bagay na yan sa mga ganyang sitwasyon, huwag. Nakikiusap po ang bawat sa amin. Huwag niyong gawin yan dahil walang kapakipakinabang si Mr. Gutesa sa part na yun. Ang nagsabi lang siya ng totoo. Bagamat ginahanapan niyo ng butas yung kanyang, di ba, yung kanyang affidavit. Pero sa part na yun kasi useless na rin yung affidavit kasi nanumpa nga po siya sa Senado. Yun na yun Kung wala mang affidavit na yun o ano pa man maging sige, sabihin natin kasi hindi inaamin ng abogado. Sabihin natin mabilis ang salita kung fake man yun. Pero nawawalan ng saysay na po yun Bakit? Nanumpa ka po dun sa Senado. Yun na, yung pinasabing, yung salaysay mo, mas higit pa yun kontra dun sa affidavit na ginawa. Kasi ang ginawa lang naman ni ni Senator Marcoleta, para lang makita yung sinseridad. Sabi nga niya, di ba? Para makita ko lang yung sinseridad mo, pinakiusapan niya na, di ba? Ipa-affidavit mo yung salaysay mo. Malalaman niya ba na yung kwento di ba? Yung tao, kahit naman ako nakapagpagawa na rin tayo ng affidavit, pero hindi naman talaga yung abogado pumiperma doon. Bagamat siguro may mga naiwan na siya ng mga permado doon, ng mga dokumento. Pero wala naman yung abogado talaga totally doon. Minsan yung staff niya lang talaga minsan ang pumiperma doon. Pero iyon ay may pahintulot ng abogado kasi opisina niya yun. Yun ang tanong doon Hindi niya mahuhulaan yung mga dokumento, yung mga serial number na yun, yung sealed no, di ba? Malinaw yan na ginagawan nyo lang ng issue o ginagawa nyo lang ng tinatawag na butas, Gutesa at si Senator Marcoleta at saka si Defensor, Mike Defensor, para lang ibagsak nyo si Gutesa sa part na yon. Pero alam ng tao, alam ng sambayan ng Pilipino kung sino ang nagsasabi at ang hindi nagsasabi ng totoo. Di ba? Di ba marapat lang, dapat tinitingnan nyo dito yung sino yung pinangalanan, sino yung
mula doon sa mga sa mga resource person niya diyan bilanggit na yung mga pangalan nila. Romales at Saldico, si Congressman Toby Tiangco, bilanggit din yan, di ba? Hindi lang iisang tao nagbanggit sa mga dapat yun ang unang-unang sinusubaybayan nyo. Hindi lang isang tao, marami na nagbabanggit na talagang yung mga prominente kasi katulad ni Saldico, Romualdez, yun, di ba? Yun ang marami nagsabi na, nag-mention, nag-drop name na mga pangalan nila, di ba? Anong kapakinakanabang ng Gutesa sa part na yun? Wala, di ba? Siya lang ang walang pakinabang doon Kasi unang nagsabi lang siya ng ganun, pero siya yung dinadowngrade ng mga ito. Bakit? Dinadivert nila, ginagawa nila ng paraan. Maging ang kabaro mo na Senator Rodan de Marcoleta, na-open sa'yo. Bakit? O alam natin, pulis ka. Malawak yung tinatawag na intelligence mo. Pero yung gawin mo sa kapwa mo, senador, kapwa mo kabaro sa senador, na para bang hinahanapan mo rin siya ng ganon, sa pamamagitan lang ng ganon, foul yun. Foul yun. Ako mababa lang pinag-aralan ko, pero alam ko yung sinasabing foul at yung tinatawag na, baga, na-open, alam po natin, yung kahit mababa lang, pinag-aralan natin. Unethical po yun, Mr. Senator Pampilo Lacson, sa isang part na yun. Yung lahat ng pinuntahan, pati sa restaurant, hinahanapan. Pangit yun. Di ba? Bagamat oo, hinahanap, pero alam namin, alam ng sambayan na hinahanapan mo lang ng butas yung mga part na yun. Para ano? Kasi nga, nasasapawang ka lang siguro sa part ng mga bahagi ng mga teknikalidad na sinasabi ni Senator Pampilo ni Marcoleta. Yun po yung aking pananaw. Kaya sana naman bilang senador, kapwa senador mo, wag mong gawin yan. Wag mong hintayin yung isang part na siyempre hindi ko sinasabi na, di ba? Pero maraming kapanalig yan man, Mr. Senator Pampilo Lacson, maraming kapanalig yan. Baka nalilimutan mo. INC po yan. Naalala nyo noon, yung ginawa ni Senator Laila de Lima bilang Department of Justice. Nagwala sila. Maka hindi mo, nalilimutan mo yung kasaysayan. Nagwala yung mga yan. Dala ng paggigipit nila. Ginagawang ko ng INC, di ba? Nagwala, di ba? Hindi mo kayang pigilin yan. Pero hindi ko sinasabi na gano'n. Mahinahon po ang mga kaanib ng INC po. Mahinahon po yan, mga yan. Mahaba ang pag-iisip. Mahaba ang pasyensya. Mahaba. Pero, sabi nga, di ba? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kapag nakikita nila yung isang kanilang kapatiran na gano'n, di ba? Hindi sila dahil unang-una, hindi sila mga bayolente. Hindi mga bayolente yung INC, yan, mga yan. Mahinahon po yan. Napakahaba ng pasensya ng mga yan. Pero wag lang nila makikita yung part na, di ba, na alam nila na tama yung ginagawa ng kanilang kasamahan. Hindi yan mananahimik sa isang parte. Talagang ilalaban nila yan. Maniwala ka, Senator Pampilo Lacson, ilalaban nila yan. Hindi ako sa nagsasalita sa isang part na ano paman, pero ramdam nila yan. Maniwala ka, ramdam nila yan kung anong ginagawa mo sa kanilang kaanib o kamembro nila, ramdam nila yan. Kaya nagpapaalala lang po ako. Hindi naman po yan 10 piraso lamang ng mga kasamahan o naniniwala kay Senator Pampilo ay Senator Marcoleta. Hindi lang 10 tao po yan. Maniwala ka po. Talagang mararamdaman mo yung ngit-ngit niyan. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Senator Pampilo Lacson, wag niyo pong gawin yan kasi unethical po yan. Bilang kabaro mo, bilang kasenador mo, siya'y napakiusapan lang o ano pa man, hinahayag niya naman na minsan niya lang nakausap yan. Ang gusto niya lang makita yung sinseridad, kaya pinagawa niya ng affidavit yan. Diba? Kaya ganun. Kasi siya gusto niya yung nasa tama lang talaga. Pero kung gagawan mo ng mga issue, gagawan mo ng mga butas o ano pa man yan, at
isa sa mga pinumpunterya mo, ito si Senator si Senator Marcoleta, sorry, nagkakamali. Senator Marcoleta, maging mahinahon po, Mr. Senator Pampilo Lacson. Maging mahinahon ka sa part na yan. Dahil hindi po yan mananahimik. Hindi mananahimik yung mga naniniwala dyan. Maniwala ka sa akin, hindi mananahimik yan. Wag mong, hindi sa ano pa man, wag mong kakantiin yung mga ganun na kung wala namang nilalabag at lalo alam naman ng karamihan na yung nasa ayon lang sa batas ang mga ginagawa, nasa tama lang yung mga pinoproseso o ano pa mang bagay na gusto niya mailahad. Tapos hahanapan mo ng butas o ganyan, tinitiktikan mo. Paul po yan. Paul po yan, Senator Pampilo Lacson. Paul po yan. Bagamat mababa lang po ang ating pinag-aralan, pero yung ganyang mga galawan, unethical po yan. Bilang senador ka, kapwa mo senador, magrespetuhan po kayo. Pwede kayong mag-usap. Bakit? Nasa isang building lang po kayo. Mag-usap po kayo. Ganito, ganyan. Ba't ano ba nangyari? Ganyan. Hindi ganun eh. Kaso, ginagawan mo na ng mga tinatawag na mga pagtitiktik. Maging mahinahon. No? Mag-isip ng maraming beses. Kasi unang-una, nababasa ng sambayan ng Pilipino yung mga galawan natin kung sino yung pinoprotektahan mo, kung sino yung gusto mong ilayo. Nagsilabasa na. Nasa na yung dapat ang hinahabol nyo. Yung air asset ni Saldico, nasaan na? Labas na. May nagawa ba kayo? May nagawa ka ba, Senator Pabilo, bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na i-hold yung mga air asset na yan? Nasamantalang pag-aari ng sambayan ng Pilipino kung totoong talagang nakaw niya yan. Nasaan na yan? Wala na. Nailabas niya na yung mga asset ni Saldico. Nasaan si Saldico? Ba't hindi ka makapag-rekomenda na kuhanin yung passport niya, di ba? Sa Philippine Embassy. Nagawa nyo, kitebes yan eh. Di ba? I-hold. I-recall yung kanyang passport. May action ka bang ganyan? Tingnan natin si Romualdez, nasaan ba yan? Hindi ko sinasabi, pero may mga bali-balita, lumabas na rin, o ano pa man. Nasa yung mga ari-arian yan, na kung talagang tinutumbok na siya. May nagawa ba kayo na para protektahan ang kaba ng bayan ng Pilipinas para wag mailabas, wala na. Dahil sa ginagawa niyong pagda-divert, pagde-delay ng mga bagay na yon, yung mga dapat na makukuha natin na ilabas na nila. Na totoong tinumbok na sila. Congressman Tiangco, tinumbok na sila. Diskaya, tinumbok na sila. Si Gutesa, tinumbok na sila. Hindi naman gagalaw yung mga engineers dyan. Kung paano makakagalaw yung mga engineers, yung mga district engineer, kung pipit-pitin ng mga congressman na yan? Siyempre, susunod yung mga yan. Tapos sila, yung mga tinatawag na dilis lang, gusto nyong hanapan yung mga sapsap na yan. Di ba? Hanapin nyo yung pinakadulo kasi hindi sila maglalakas ng loob. Kung walang basbas ng taas yan, sa insertion na lang nakita nyo sino pumirma. Mga insertion kay Ontiveros, di ba? Talamak yun. Sa dami insertion niyan. Itinatanggi pa, pinipake news niya pa si Katunying. Totoo naman nag-insertion siya. Binabago pag insertion dati gustong-gusto niya pakinggan. Ngayon binabago na, legal daw o tama naman daw yung insertion. Bakit? Kasi tinutumbok na siya. Iyon ang dapat yung tingnan. Diba? Iyon ang dapat yung tiktikan. Yung mga asset na dapat makukuha natin, nasaan na yung mga yan, nailabas na nila yan. Iyon ang masakit. Diba? Kung sino yung nagsasabi na dapat itong tingnan nyo, iyon pa ang gusto nyong imbestigan, iyon pa ang gusto nyong tiktikan. Bakit? Tatanong lang po. Bayaran ka ba ni Saldico at saka ni Congressman Romualdez? Tatanong lang po. Tito Soto? Senador Tito Soto. May nagawa ka ba? Yung sa mga air asset ni Saldico na para wag mawala?
Pinabayaan nyo, tinumbok na sila. Pero wala na, nasaan na? Di ba? Iyon ang dapat yung inaatupag para yung mga pera na yan, huwag mawala o mailabas sa ating bansa at makuha natin. Maging sa mga diskaya, di ba? Dapat tinutong, di ba? Maging sila dapat maisauli rin yan, di ba? Pero italagay sa tama sa batas, kung ano ang batas sumunod. Hindi tayo pumoprotekta sa mga bagay na alam natin mali. Pag alam nagkasala, alam na may ginawang kunin. Pero ilagay sa batas. Diba? Pero tinutumbok na. Yung investigasyon papunta na doon. Dinidelay nyo. May pa-resign ka pa. Madrama ka kasi yung kasama mo magaling magdrama. Padrama-drama pa kayo. Tapos babalik din pala. Sus, wag ganon. Kung kayo seryoso sa ginagawa nyo, itumbukin nyo yung dapat tumbukin. Yung mga engineers, mga district engineer, gagawa ba ng walang kanyan sa taas? Napakaina naman mga kukote nyo. Tinuringan kayo mga senador, matatalino kayo. Kikilos ba yan ng walang ganon? Yung mga ginawa nila sa gaan, na insertion doon, yun, ang dapat tumbukin nyo, hanapin nyo yun, kung bakit nakakalusot sila doon. Hindi yung isang testimonya ng isang gutesa na hindi niya hangad magkaroon ng ano pa man bagay sa kanyang affidavit. Alam niya ba yung mga sealed na yon? Siya ba ang nakakaalam noon? Sinilyuhan dyan sa notary na yan? Siyempre, nagbayad lang yung tao. Alam niya ganon, pero hindi itinatanggi ng abogado. Kaya nga sabi ni Senador Marcoleta, kapag nakuha niya lahat ng record, may paglalagyan yan. Yung isang abogado na yan. Di ba? Tapos didikdigin nyo si Gutesa. Mali yun. Nakakapang-init eh. Alam natin kung sino yung dapat tumbukin. Inililihis nyo. Dinadivert nyo. Iyan ang masakit sa atin. Kaya wala tayong pag-unlad. Bakit? Nagpapagamit dahil sa ganito. Nagpapagamit. Nakakalungkot, di ba? Kaya anong mapapala ng sambayan ng Pilipino? Magtitiis na lang. Yung nangyari sa Cebu. Nagtitiis na lang. Nasa bubong sila. Ayan. Kayo, nasa magagarang tahanan. Sila, tingnan mo, nasa bubong sila. 26 billion ang nakalaan doon. Pero yung pa rin, binaha pa rin sila. Nasaan nyo ngayon? Iyon ang dapat tinutumbok nyo. Yung sambayan ng Pilipino nagdurusa. Dala ng korupsyon ng gobyernong ito. I-deny-divert sa nakaraang administrasyon. Ang totoo nagsimula sa kanyang panunungkulan. Sino ang pumirma? Sino ang Pangulo? Sino nag-approve? Sino nag-release ng pera, di ba, sa DBM? Bago i-release sa DBM, sino pipirma, di ba, ang Pangulo? Tapos lilihis, magmamalinis, hindi alam. Totoong wala kang alam. Kaya ka nga nalulusutan kasi wala kang alam. Nalusutan ka, inutil ka kasi. Ipinagmamalaki mo, binasa mo yung GAA, 4,000 mahigit pahina yan. Kung nabasa mo yan, bakit may mga insertion? Bakit may nakalusot ang mga ghost project na yan? Bakit nabayad na, pero hindi mo alam na wala palang ginawa? Nasaan yung intelligence mo? 4-point-something billion ang intelligence mo. Hindi mo napapuntahan yon, nabayaran na, pero wala ni isang poste. Nasaan yung intelligence mo? Makabago na po tayo ngayon. Digital era tayo ngayon. Bago simulan, dapat may record yan. Pag natapos, may record yan. May nakikitang video. At mismong ikaw, sabihin mo, may intelligence kayo, puntahan mo bago bayaran yan. Bakit nakalusot? Inutil ka kasi na Pangulo. Tapos lilinisin mo sarili mo na hindi mo alam. Diba? Sino ang Pangulo? Sino ang pumirma lahat ng mga tinatawag na budget? Sino? Bago i-release yan. Sa BICAM pa lang o sa GAA pa lang, pipirmahan mo na yun eh. Doon sa GAA. O, lumusot. Inutil ka po kasi.
Kaya lumusot. Tapos nagmamalinis ka nang dahil sa'yo, nahayag to. Oo, nahayag kasi nga alam mong may sasabog na kaya ginawa mo yung isang parte na yun. Pero ang totoo, ikaw ang pumirma. Paano maipunta yan sa mga distrito? Paano makapunta sa mga congressman yan? Lulusot ba yan? Di ba? Sasalain ng DBM yan? Finance? Lulusot ba yan? Kung hindi mo pinirmahan, kung binasa mo yung GAA, napaka-inutil mo kaya ganun. Tapos ganyan, magmamalinis ka ngayon, sasabihin mo, hindi mo alam. Tatoong wala kang alam kasi nga, nalusutan ka. Wala ka talagang alam. Ikaw yung Pangulong walang alam. Pati yung mga bagay na pinipirman mo, hindi mo alam. Dahil lumusot yan. Di ba? Ganon, tapos gagawan nyo ng issue. Namumuro na kayo sa mga sambay ng Pilipino. Maniwala kayo. Namumuro na kayo. Sa mga ginagawa nyo, namumuro na kayo. Inuubos nyo yung pasensya ng sambay ng Pilipino. Inuubos nyo yung pasensya ng sambay ng Pilipino. Bakit nangyayari lang ito? Bakit? Pinagagana nyo yung pera. Kaya nadidivide yung sambay ng Pilipino. Pinagagana nyo yung pera. Yung mga bayaran nyo na trolls. Mga trolls, ang kakapal ng mukha nyo, pinapakain sa inyo o pinapakain mo sa sambay o sa iyong pamilya pera ng sambay ng Pilipino. Nasa ng pagmumukha nyo. Tandaan nyo, pag nagbaba ng husga, ang taas, doon nyo mararamdaman ang lagit-ngit, ngit-ngit at galit na mararamdaman nyo. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag nyo i-divert ang usapin. Huwag nyo hanapan ng butas ang isang tao na nagsasabi na ng totoo sa isang parte na napakababaw lang dahil lang sa kanyang apidabit. Salamat at God bless po. Nakakagalit lang itong ating mga namumuno. Takipan ng takipan. Ang ating sambayan ng Pilipino, nagtitiis lang. Pero wag niyong hintayin. Wag niyong hintayin na mapuno sila. Wag mong hintayin. Senador Pambili Lacson, nakikiusap po ako sa iyo. Baguhin mo yung estilo mo. Hindi 10 tao lang po ang naniniwala kay Senador Marcoleta. Yan lang ang pakiusap ko sa iyo. Yan lang ang pakiusap ko sa iyo. Hindi lang 10 tao yan. Salamat at God bless. Nawa, nabigyan natin ng kaunting reaction at opinion. Nagkaroon man tayo ng emosyon sa part na yun. Kasi nakakawalang gana na talaga eh. Bakit? Nakikita natin ang ating kalagayan. Kawawa ang sambayan ng Pilipino. Lalo sa may part na tinatamaan ng mga kalamidad. Sa ngayon yung Cebu. Nasa bubong sila. Tinitinan nila yung agos ng baha. Wala na silang magawa. Bakit? Dala nung ganid na korupsyon sa gobyernong ito. Nagmamalinis na walang alam sa lahat ng nangyayari. Bagamat siya yung Pangulo at siya ang pumirma ng lahat ng mga proyekto. Thank you at God bless. Ingat po tayong lahat at nawa, mabigyan natin ng pagkakataon sila upang mag-isip at matanto kung ano talaga ang nararapat para naman sa ating pagunlad ng ating bayan. Thank you. At ingat po tayong lahat. God bless po. Saludo.